Okay, magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama ulit sa amin. So, pinadala mo sa amin yung mga materyales tungkol sa fundamental elements of system architecture. At ang misyon natin ngayon, hindi lang basta i-define yung nga ngayon, kundi gamitin sila para sagutin yung isang malaking tanong, di ba? Oo, yung tanong kung bakit may mga sistemang nagtatagumpay? Tapos yung iba, palaging pumapalya. Eksakto. Mga negosyo, proyekto. Kahit mga diet plan pa yan. At ayon sa mga source mo, ang sagot daw ay nasa isang blueprint. Isang blueprint na may 8 elemento. Sige, himay-himayin natin to. Magandang pag-frame yan. Kasi hindi to parang academic exercise lang. Right. Ang pag-unawa dito sa 8 elemento, para kang nagkakaroon ng architectural blueprint ng kahit anong bagay. Parang x-ray vision. Yun, yun yung term. Imbes na pader lang ang makita mo, makikita mo na yung pundasyon, yung mga poste. Yung daloy ng kuryente, lahat. Oo, lahat. At magagamit natin to para i-deconstruct kung bakit matibay ang isang sistema o kung saan mismo yung lamat. At para gawing mas konkreto, gagamit tayo ng isang case study sa buong usapan natin. Sige. Isipin natin ng isang sistema na relatable sa lahat. Isang matagumpay na local coffee shop. Okay. Tawagin na lang natin siyang Canto Brew at susubukan nating i-dissect yung sikreto ng tagumpay niya gamit yung 8 elemento. Perfect yan. So, saan tayo magsisimula? Siguro sa pinakapundasyon. Sa simula, Oo. Bago pa man magkaroon ng kape, ano yung pinakaunang kailangan ng Canto Brew? siyempre, yung mga sangkap. At dito na pumapasok yung unang 2 elemento. Inputs at processes. Okay. So, ang inputs, di ba, ito yung lahat ng bagay na ipinapasok sa sistema. Sa Canto Brew, hindi lang yan coffee beans. Hindi lang yon. Input din yung tubig, gatas, asukal, pati na rin yung pera o puhunan, di ba? Yung skills ng barista, yung kuryente. Lahat yan input. Eksakto. At ang kahanga-hanga dito na binigyang diin sa sources mo ay kung paanong yung kalidad ng bawat input. Oo. Yun yung nagtatakda ng potensyal na kalidad ng resulta. Ito yung prinsipyo ng garbage in, garbage out. Classic yan. Yun na nga. Kung gagamit ang Canto Brew ng luma o mababang klaseng beans, kahit gaano pa kagaling yung barista nila, May hangganan pa rin. may hangganan yung sarap ng kape na magagawa nila. At dito ngayon, nagiging critical yung ikalawang elemento, yung processes o transformations. Ito na yung magic. Ito na yung magic, yung serye ng mga aksyon na bumabago sa inputs para maging isang bagong bagay. Sa Canto Brew, ito na yung mismong paggawa ng kape. Yung specific na paraan ng pagiling, yung eksaktong temperatura ng tubig, Yung tagal ng pag-steam ng gatas, yung secret recipe nila, kumbaga. tama. At ang process, hindi lang yun yung technical na paggawa. Kasama rin dyan yung workflow. Paanong workflow? Yung pagkuha ng order, pag-process ng bayad, hanggang sa pagsigaw ng pangalan mo. Yung buong customer journey sa loob ng shop, proseso yun. Okay, gets. So yung kombinasyon ng high-quality inputs Tulad ng magagandang beans, at isang mahusay na process, yun yung nagre-resulta sa magandang produkto. yun mismo. Malinaw. Inputs yung sangkap, process yung recipe. Pagkatapos ng proseso, syempre, may resulta na. May resulta. Dito na tayo sa susunod na 2 magkaugnay na elemento. Outputs at ang napakahalagang feedback loop. Ayan. Puts yung pinakamadaling makita yung resulta sa Canto Brew, yung tasa ng kape. Oo, pero hindi lang yan. Paanong hindi lang yan? Ayon sa mga tala mo, may iba't ibang klase ng outputs. Merong physical goods, tulad ng kape, Pastry? pastry, oo. Meron ding serbisyo, yung friendly customer service, di ba? At meron ding mga hindi nahahawakan, yung mga outcomes. Outcomes? Halimbawa, isang outcome para sa Canto Brew ay yung customer satisfaction o yung pagiging third place nila. Isang lugar bukod sa bahay at opisina. Oo, yung pakiramdam ng lugar. Pati yung kita, syempre yung profit. Output din yon. Mahalagang output yon. Okay, so nagawa na ng Canto Brew yung sabihin nating pinakamasarap na kape. Paano nila malalaman kung masarap nga ba talaga to para sa customer? Dito na ba papasok yung feedback? Eksakto.
At dito na nagiging mas komplikado at mas interesante yung sistema. Okay. Kasi ang feedback loop, ito yung mekanismo ng sistema para matuto, para mag-adjust. Right. Ito yung daluyan ng impormasyon mula sa output pabalik sa sistema para makagawa ng pagbabago. Maraming coffee shop ang wala silang formal na feedback loop. Yung manaasa lang na babalik yung customer. Yun na nga, pero ang isang matagumpay na sistema, tulad ng Canto Brews, siguradong mayroon yan. Halimbawa, yung barista na nangangamusta. Kamusta po ang kape natin? O yung may suggestion box sila, ganon? Pwede, o mas maganda pa, baka may QR code sa baso. Pag iniskan mo, may quick survey, tapos may 10% discount ka. Ah, clever. Yung impormasyon na makukuha nila, halimbawa, masyadong matamis yung bagong vanilla latte. Yan ang tinatawag na negative feedback. Teka, bakit negative? Mahalagang linawin yan. Sa systems thinking, ang negative feedback ay hindi kritisismo. Ah, okay. Corrective information siya. Sinasabi niya, "Oy, lumilihis ka sa target, mag-adjust ka." Parang thermostat. Paanong thermostat? Di ba yung thermostat pag uminit sa kwarto, i-on niya yung aircon para bumalik sa tamang temperatura? Ah, okay. Gets ko na. So yung customer feedback, yung thermostat ng Canto Brew. Para ma-maintain yung tamang timpla. Pero teka, binanggit din sa sources mo yung positive feedback. Ano naman yon? Oo nga. Ano ang papel niyan? Ang positive feedback naman, isa siyang amplifying loop. Pinapalakas niya kung ano man ang nangyayari. Pampalakas. Oo. Halimbawa, kung nalaman nila sa survey na patok yung Spanish latte nila, ang positive feedback, itutulak sila na i-market pa yon o gumawa ng ibang version. So parang more of what works. Yun. Pero kailangan mag-ingat dyan. Bakit? Kasi ang positive feedback pwede ring magdulot ng runaway success. Yung biglang dagsa ng customer na hindi na kaya ng mga barista. Na magre-resulta sa pagbaba ng kalidad? Tumpak. Wow! So, kailangan ng sistema yung negative feedback para maging stable, tapos ginagamit yung positive feedback para lumago, pero dahan-dahan. Ganun nga. Ang simpleng pagtatanong sa customer, may ganong kalalim na epekto. Grabe! At yung feedback loop na yan, hindi naman yan gagana ng maayos kung walang mga panuntunan. Tama! Paano nila nasisiguro na consistent yung kalidad, hindi pwedeng tsamba lang? At yan na yung perpektong segue sa susunod na pares. Controls, mechanisms, and boundaries. Okay, so yung controls, ito yung mga patakaran, yung mga rules of the game sa loob ng sistema. Oo, Sa Canto Brew, siguro ito yung recipe card, yung nakasulat na 18 grams of coffee, 25 seconds extraction. tumpak na tumpak. Hindi pwedeng bara-bara. Control din yung inventory system na nag-a-alert pag paubos na yung gatas. Ah, pati yung SOPs. Standard operating procedures para sa paglilinis. Oo. Kahit yung simpleng policy na batiin ang bawat customer, control mechanism yon. Kasi kung walang controls, magiging magulo. At inconsistent. Yung kape mo ngayon, iba ang lasa bukas. Okay, malinaw yung controls. Ano naman itong boundary? Parang simple pakinggan pero mukhang importante. Sobrang critical nito. Ang boundary, yung linya na nagsasabi kung anong parte ng sistema at anong hindi. Ang naghihiwalay sa sistema sa labas. Oo. Sa Canto Brew, yung literal na boundary, yung mga pader ng tindahan. Pero mas malalim pa diyan. Paanong mas malalim? Ang boundary din ay yung scope ng negosyo nila. Nagpasya ang Canto Brew na kape at ilang pastry lang ang ibebenta. Hindi sila nagbebenta ng kanin-ulam. O milk tea. Yon ang boundary ng operation nila. Sinasabi nito, ito ang ginagawa namin at ito ang hindi namin ginagawa. Ah, para may focus. Eksakto. Dahil alam nilang kape ang focus, doon nila ibubuhos lahat ng resources, training at pagpapabuti. Naalala ko tuloy yung isang group project dati na walang malinaw na liderato. Ay nako, Walang nakakaalam kung sino responsable para saan. Classic case ng blurry boundary. Naging disaster. at kung iuugnay natin yan sa mas malaking konteksto, yung malilaw na boundary, yan ang nagsasabi sa sistema kung anong kaya niyang kontrolin. At anong hindi. Tama. Hindi kayang kontrolin ng Canto Brew yung traffic sa labas, pero kaya nilang kontrolin yung bilis ng serbisyo sa loob. Yung kalinawan na yan, yun ang mahalaga. Sobra. Kapag malabo yung boundary, doon nagsisimula ang gulo.
Okay, napakagandang punto. So, naitatag na natin yung loob ng sistema. May inputs, processes, outputs, feedback, controls, at boundary. Oras na para tingnan yung labas. Paano siya nakikipag-ugnayan sa mundo sa paligid niya? Oo, At yan na pumapasok yung huling dalawa at masasabi kong pinakakomplikado, ang environment at ang mga stakeholders. unahin natin yung environment. Okay. Ang environment, ito yung lahat ng external na salik na nakakaapekto sa sistema pero nasa labas ng direct control nito. Yung konteksto kung saan siya nakatayo. Yun. Halimbawa, yung lokasyon ng Canto Brew, nasa isang lugar na maraming BPO, kaya malakas sila sa gabi. O kaya biglang nagka-pandemic. Yun, malaking pagbabago sa environment. Malaking malaki. At napilitan silang mag-adapt sa pamamagitan ng pag-aalok ng delivery. Right. Ang presyo ng kuryente, inflation, yung biglang may nagbukas ng malaking coffee chain sa tapat, lahat yan parte ng environment. Hindi nila kontrolado. Hindi. Pero kailangan nilang mag-react at mag-adapt para mabuhay. Ang isang matatag na sistema, hindi lang magaling sa loob. Kailangan mabilis din tumugon sa labas. Sensitibo at mabilis. Tama ka. So kahit gaano kaganda yung internal design, kung hindi aangkop sa environment, Mabibigo pa rin. Parang nagbebenta ka ng fur coat sa Pilipinas. oo nga. Okay, huling elemento. Stakeholders. Ito yung parang pinaka-human element sa lahat. At dito madalas nagkakaroon ng tensyon, ng mga mahirap na desisyon. Kasi ang stakeholders, sila yung mga tao o grupo na may interes sa sistema. Oo, dahil apektado sila o kaya nilang apektuhan yung sistema. Sa Canto Brew, sino sa tingin mo ang mga stakeholders? Unahin ko yung customers. Tapos yung may-ari. Tapos yung mga empleyado, yung mga barista. Tama. Pero mas malawak pa dyan. Sino pa? Yung supplier nila ng coffee beans. Pag nalugi ang Canto Brew, apektado sila. Ah, oo nga. Yung gobyerno na kumokolekta ng buwis. Yung komunidad sa paligid. Kung maingay ba sila o nagdudulot ng traffic. Pati yung competitor sa tapat? Stakeholder din yun. Kasi yung desisyon ng Canto Brew makakaapekto sa kanila at vice versa. Dito talaga nagiging komplikado. Kasi lahat sila, iba-iba yung interes. Tumpak. At dito lumalabas yung mahalagang tanong. Kaninong interes ang dapat unahin ng isang sistema? Mahirap yan. Mahirap. Kasi yung may-ari, stakeholder, gusto i-maximize yung kita. Baka gusto niyang tipirin yung sahod. Pero yung mga baristas, stakeholder, gusto ng mas mataas na sahod. At yung customers, stakeholder, gusto ng murang kape na dekalidad. Tapos yung supplier, gusto mabayaran sa tamang oras. Paano mo babalansin yan? Imposible namang mapasaya lahat. Imposible talaga. At ang husay ng isang sistema, dyan nasusukat kung paano nito binabalanse yung mga naglalaban ng interes. Okay. Kasi yung isang short-sighted na sistema, uunahin lang ang isang stakeholder. Halimbawa, kita lang ng may-ari Magtatagumpay yun sa umpisa. sa umpisa. Pero sa katagalan, aalis yung mga gagaling na barista, bababa ang kalidad, aalis din yung customers. Ah, so yung tunay na successful na sistema. Nakakahanap ng paraan para lumikha ng halaga para sa maraming stakeholders ng sabay-sabay. Magandang sahod, patas na presyo sa supplier, mahusay na produkto, sapat na kita. Yan ang pinakamahirap na hamon. Wow! Okay. Kumpleto na. Mula sa simpleng coffee beans hanggang sa komplikadong network ng interes ng tao. Buuin natin ulit. Sige. Nagsimula tayo sa inputs, sangkap, na binabago ng processes, recipe. Na nagre-resulta sa outputs, kape at kita. Pinapabuti ito gamit ng feedback loop, customer survey, Ginagabayan ng controls, SOPs, at binibigyan ng focus ng isang malinam na boundary, kape lang, hindi kanil ulam. at lahat yan nakikipag-ugnayan sa environment, kompetisyon, ekonomiya. Habang sinusubukang balansehin ang interes ng lahat ng stakeholders. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang ibig sabihin nito, hindi magic ang tagumpay. Hindi siya swerte. Resulta siya ng isang well-designed at well-managed na sistema. Yon, pag may nakita kang isang bagay na gumagana ng mahusay mula sa isang app hanggang sa isang gobyerno, sigurado kang yung 8 elementong yan nasa lugar at nagtutugma-tugma. At ang ganda nito, hindi na lang siya abstract.
Isa na siyang practical na diagnostic tool na magagamit mo. Paano? Kung may problema sa isang proyekto sa trabaho, imbis na magturuan, pwede mong itanong, okay team, sa inputs ba tayo may problema? O baka sa process? O baka walang malinaw na feedback loop, kaya hindi natin alam na mali na pala tayo? Nagkakaroon ka ng framework. Oo, para matuko yung ugat ng problema. At dito kita iiwanan ng isang panghuling ideya. Hindi lang ito para sa labas. Para sa sarili. Gamitin mo ito para sa sarili mo. Ngayong alam mo na yung 8 sangkap, anong sistema sa sarili mong buhay? Yung fitness routine mo, yung pagbabudget mo, yung relasyon mo sa pamilya. Pwedeng suriin. Pwede mong suriin gamit yung balangkas na to. Anong inputs mo, anong proseso mo, at higit sa lahat, ano yung mga nakatagong feedback loop na hindi mo pinapansin o mga boundary na kailangan mong linawin para mapabuti yung sistemang yon. Isang napakagandang tanong para tapusin ang ating paghimay. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa mas malalim na pagsisid na ito sa kaalaman. Hanggang sa muli.